Finally, Low-key pinakawalan na nila Luffy at Zoro. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1141. At ang title nga daw na itong paparating na chapter Older Woman. So malalaman nyo nga mamaya kung bakit ganito yung title. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing ipinakita daw ni Ripley kay Franky yung isang sanga ng Tree of Adam na malapit ng maputol dahil sa sunog. Ang rason nga tinamaan daw ito ng kidlat. Bali may nakikita nga akong dalawang rason sa pwedeng relevance na itong makukuhang sanga ng Adam Tree ni Franky. Una obvious naman na possible power up or improvements ito para sa Thousand Sunny. Dahil nga sa mga nangyari sa Wano arc pati na sa Egghead Island arc na nagkaroon ng maliliit na damage itong Thousand Sunny, maaari ngang ayusin at pagandahin palalo ni Franky itong barko nila. Ang ikalawang rason naman although long shot theory ito pwede nga ring gumawa si Franky ng armas. Anong armas? Ito nga yung ancient weapon na Pluton. Kumbaga gagawa si Franky ng replika ng totoong Pluton. Dahil nga sa alam naman natin na may knowledge si Franky sa mismong ancient weapon na to, dahil siya nga ang nagtago ng blueprint neto, possible nga na maisipan ni Franky na gumawa ng sarili niyang version ng Pluton. Yes guys, hindi naman nabago si Franky sa paggawa ng mga replika. In fact, nung bata nga siya, napakarami niyang ginawang maliliit na barko na may mga armas pa. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers, sinasabing humiwalay na daw si Nami kila Luffy at Zoro. Kung saan bumalik na nga daw siya sa nangyayaring party ng mga giants. Dito nga sinamahan daw ni Nami itong lasing na si Usopp. Hanggang sa tinanong na nga daw nila itong si Jorul kung ano daw bang babae ang gusto neto. Ang reply daw ni Jorul matatanda. Mas matatandang babae daw kesa sa kanya. So obviously isa itong joke mula kay Oda. Dahil base nga sa nalalaman natin, si Jorul na ang pinakamatandang giant ngayon sa mundo. Kaya naman imposible nga na may mas tatanda pa kesa sa kanya. Maliban na lang kung may ipakilala pa sa atin sa mga susunod na chapters na iba pang matatandang giants. So mabalik nga sa impormasyon na humiwalay na daw si Nami kila Zoro at Luffy, sa tingin nyo ano kaya ang rason neto? Bale ang tingin ko ngang sagot dito dahil sa pera at treasure. Dahil ito nga lang yung point kung bakit sumama si Nami kila Luffy sa palasyo. Akala nga niya may makikita siyang treasure at pera. Nireveal nga niya yan kay Road. At dahil nga sa ang goal nila Luffy ang pakawalan si Loki at nakuha na nga nila yung susi para dito, malamang na nawalan na ng interes itong si Nami since wala naman siyang makukuhang kayamanan kay Loki. Sa kabilang banda naman itong mga giant guards daw na nakita nila Nami sa palasyo dinala daw ni Road kay Gerd para ipagamot, pero pinektosan nga daw siya ni Gerd since may masamang hinala nga daw ito kay Road at sinundan pa nga daw ito ni Sanji. Sa sumunod na impormasyon naman makikita daw nating nakarating na sila Luffy at Zoro sa Underworld. Yes guys, nandito na nga daw sila sa lokasyon ni Loki. Pero bago nga daw nila pakawalan itong si Loki, diniscuss daw muna ng dalawang to kung maganda daw ba talaga yung idea na pakawalan si Loki o hindi. Until bigla daw nahulog mula sa taas itong si Harudin. Kasama nga daw yung pirate crew niya sinubukan daw nilang pigilan itong balak nila Luffy na pakawalan si Loki. Pero huli na nga daw ang lahat dahil pagdating daw nila Harudin tapos nang pakawalan nila Luffy si Loki. Nakawala na itong sinasabing pinakamalakas na giant ng Elbaf. Ngayon ang malaking tanong ano na ang mangyayari ngayong nakawala na si Loki? Syempre alam ko na ang unang papasok sa isip nyo laban. Maglalaban sila Luffy at Loki. Pero kung matatandaan nyo guys currently nga malubang sugatan si Loki dahil sa ataking ginawa sa kanya ni Shamrock gamit itong Cerberus niya. Meaning kung maglaban man sila Luffy at Loki nasa handicap mode na nga kaagad itong si Loki.
since hindi na nga siya 100% pa. Ibig sabihin kung makita man nating lalabanan talaga ni Loki si Luffy, wag nga kaagad tayo mag-jump to conclusion na mahina si Loki once na matalo siya ni Luffy. Anyway, ang hinala ko nga dito hindi si Luffy ang unang lalabanan ni Loki. Bagkos itong grupo ni Haru din. Dahil nga sa information na lumapag na sila sa underworld at base sa istorya na pinatay daw ni Loki si King Herald, I'm sure na may galit pa rin sa puso itong si Haru din since pinatay nga ng kapatid niya itong tatay niya. Kaya naman probably una niyang susunggaban itong si Loki. At kung mangyari nga ito baka dito na natin unang makita kung ano ang kayang gawin ni Loki in terms of battle. Ang isa nga sa inaabangan ko syempre itong paggamit ni Loki sa armas niya. Dahil sa mga recent chapters nga ipinakita na yung weapon of choice netong si Loki. At isa nga itong higanteng martilyo. Martilyo na nakakapagtaka kung bakit kahit nakakadena na siya sa Tree of Adam, hindi pa rin ito inalis ng mga giants sa tabi niya. Ang rason kaya neto dahil sa walang ibang makabuhat neto. Kumbaga similar sa kwento ni Thor na yung martilyo niya siya lang ang tanging nakakabuhat neto. So interesting nga itong malaman. Sa part naman ng mga Holy Knights related kay Loki, alam naman natin na binigyan ng banta ni Shamrock itong si Loki na once na makawala na daw ito hanapin lang daw siya neto at doon na daw sila maglaban. Kaya naman kung may karakter man na alam nating galit na galit si Loki, I'm sure na ito ngayon si Shamrock. Possible nga na makakita tayo ng future fight sa dalawang to. Panigurado doble yung galit ni Loki once na makita niya na ng harap-harapan itong si Shamrock. Dahil kung si Shanks nga ang tumulong sa mga giant na itali siya sa puno na to 14 years ago at makita niya itong muka ni Shamrock na sobrang kamukhang kamuka ni Shanks, I'm sure na ibabalibag ito ni Loki sa gigil. Anyway, overall nga nakikita ko itong pagpapakawala ni Luffy kay Loki bilang isang metaphor. Metaphor na eventually bilang Sun God Nika, hindi lang si Loki ang papakawalan ni Luffy. Bagkos marami pang iba. Gaya na lang ng mga tao na matagal nang nagsasuffer sa kasamaan ng world government. Papalayain ni Luffy ang lahat ng tao sa kamay ni Im-sama. Kaya naman kung itong simpleng pagpapalaya pa lang kay Loki hindi na ma-handle ni Luffy, I doubt na magiging karapat dapat siya bilang chosen one. Ang taong pinili ng panahon para magligtas sa mundo. Anyway, ayan na nga yung spoiler review natin para sa paparating na chapter 1141. Yung ibang nilalaman nga ng chapter na to as usual, pag-uusapan na lang natin sa mismong chapter review natin. So yun lang, peace!